si admin ninyo ng Barangay Lagao. Administrator. So, nung nakaraan, sir, dumating ang ating mahal na Pangulong BBM kasamang kanyang mahal na asawa na si Ginang Liza Marcos. Ano po ang saloobin nyo sa kanilang ginagawa na inilalapit sa ating mga kababayan, kalugar, ang tulong ng gobyerno papunta sa mga lugar o probinsya katulad ng sa inyo? Well, siyempre, sobrang saya. Number one, of course, karamihan naman sa mga tao, especially mga taga dito sa Mindanao, no, bihira lang makaranas sa mga ganong klaseng ayuda, yung ganong kalalaking ayuda. Babaga, sabi nga nila, less priority yung mga taga dito sa amin, sa lugar namin. And of course, very thankful kami na sila mismo bumaba dito sa Gensa, no? Especially sa barangay namin, para magbigay ng ayuda. Siyempre, masaya. At saka, siyempre, maraming natulungan din sa mga ayuda na yun. Yes, sir. At nakita nyo naman na ang daming dala-dala ni PBBM, ni Madam. Lalo si Madam FL, ang daming niyang dala-dala na from government sector to private sector. Na like doctors, medical staff, mga nagbibigay ng gamot, and anything na kaya niyang dalhin sa kanyang programa, ino-offer niya sa lahat ng ating mga kababayan. Tama yun, tama. Kasi, number one, no, kung titingnan mo, most of the people na nasa below poverty line, medyo less priority nila yung health nila. Instead of magpapacheck up sila, bibili sila ng gamot, bibili na lang ng bigas nila or pagkain. So, ganun. Salamat din kami, nagpapasalamat kami na may mga ganong senaryo. Admin, tanong ko lang, meron ba kayong count na ilan yung nabigyan? Well, sa Barangay Lagao, nasa 500 kami. 500. Hindi ko alam yung total, yung kabuuan talaga. Kasi buong Gensan, sir. Ang Gensan, ang pagkakala ko, around 10 million nabigay lahat eh. Wow. 10 million. So, hindi ko alam kung ilan ang yung total talaga. But sa Lagao, nasa 500 kami. Bali sa Gensan, sir, tanong ko lang, ilan probinsya ng Gensan, sir? Or barangay? Barangay is 26. Ayun, 26. So, barangay. malaki ang volume. Yes. Nung natulungan ng Servisyo Care, Laporol, at saka yung kay PBBM na financial assistance. Sir, ito po ba yung binigyan ay ano lang ng farmers at saka magsasaka? Fisher folks. Fisher folks, farmers and families nakalagay doon, di ba? Hindi ko naman sigurado kung lahat yun nasa kategory na yun. But sa Lagao, to be honest, ilan lang farmers talaga dito. Unlike sa other barangays, like sa Mabuhay, San Isidro, yun, sa Kalumpang, andun talaga yung mga fisher folks, andun yung mga farmers. No? Yes, kung saan sila malapit, sir. Yes. So, basically sa amin, no, yung mga nakatanggap dito, I think solo. Yeah, mga ganun solo. Baka belong sa families. At sa ngayon, mga kaibigan, natapos po natin na interview po ang ating administrator ng Barangay Lagao dito sa Gensan City. Ngayon, patungo na po kami sa General Santos City Hall at sana po ay ma-meet po natin si Mayora Pacquiao. At tayo po ay binabaybay po natin yung papuntang palengke kasi ang palengke nila at ang City Hall ay medyo magkalapit lang. Ayan po, nakikita po natin ang lugar ng Gensan, napakalinis, maliwalas, wala pong traffic, no? At ang mga tao dito ay sumusunod sa kanilang patakaran. Kaya po nakikita po natin ang kanilang lugar ay napakaganda po. Ayan po si Kuya at habang kami ay stoplight, siya po ay nagtatanong kung ano daw ang ginagawa namin, bakit daw kami nagbi-video. Ayan, nag-hi and hello na lang po siya. Ayan po at stoplight po tayo. At na-wonder lang po ako dito sa mga tricycle nila, kakaiba po ang mga hitsura, no? Yun ang sabi nga nila, iba-iba daw talaga ang hitsura ng kanilang mga motor. Kung ikaw ay taga Gensan, ganyan po ang kanyang mukha. So, pagdating mo naman sa ibang lugar at hindi naman ganyan ang hitsura, iba-iba ang sign ng kanilang motor, no? Pag nakakita ka ng ganyan na mukha dito sa Maynila, yun po ay galing Gensan. Tara na, at baybayin na po natin yung napakagandang lugar nila. Ayan po, ang plaza nila, napakaganda, napakalawak. At hanggang sa ngayon ay ginagawa pa siya. Sana po si Mayora nandyan ngayon sa City Hall para makunan po natin ng kanyang panig kung ano po ang masasabi niya sa pagpunta ng ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady
dito sa Jensan. Tara na! Grabe, walang traffic. Malinis, walang traffic. Continuation ng Department of DPWH sa 24 billion. Grabe, ang ganda po. Ito na po, Sangguniang Panglungsod, General Santos City. Talaga yung mga kaibigan. Tayo ay papasok na po dito sa City Hall. Wow, grabe, napakaganda pala ng City Hall nila, guys. Ito. Grabe, nakakahiya magkalat sa Jensan. Ayan na. Kailangan maingat ka dito sa mga basura. Huwag lang tapon dito, tapon doon. No? Napakalinis. Oh, ganda ng kanilang lugar. Ito na yung pamahalaan. Bahay pamahalaan, lungsod ng General Santos. Ayan, General Santos. Yung kanila pong City Hall, guys. Ito na po yun. Wow. Nakarating na po tayo dito sa kanilang lugar. Ayan, okay. Yan po ang Jensan. Napakaganda, napakaliwalas, ang ganda ng weather. Maaraw siya pero hindi ganon kainit. So isa lang po ibig sabihin niya mga kababayan. Ang General Santos City is hindi pa polluted area. At saka hindi ba traffic? No? Maraming salamat po kay Kapitan Tapag ng Barangay Lagaw at sa kanyang General Santos City. Ayan Napaka-progressive po ang kanilang school dito, culinary. Ayan po, ang ganda po ng ano, UG Lagan International School, Tourism, HRM Culinary. Ayan o, marami po. Kanilang magandang ginagawa. Ayan po ang city ng Jensan. Ito na po yung city ng Jensan. Thank you. Bye-bye po. Hindi kayo tayo may sticker. Ay, wala na. Ayan, good morning, Jensan. Alright, ang tatad ng Barangay Lagaw. We are here. And nakikita nyo, nasa patrol kami ngayon. We are going to the office of the mayor. May courtesy call tayo. Ayun, Lapurolo. Ayun o, Lapurolo. Thank you po. Lapurolo, ayan. Ito naman po, nadaanan natin ang Ayan, Jensan. Education Subdivision of DepEd po dito sa General Santos City sa Maylagaw. ongoing ang project. At ito naman po, Napakalawak po na event na pang lumapas na Lagaw Central Elementary School. kanilang gym. Napili. Ayan. Maganda yun.